Palagi bang nati 3 star yung base mo sa War, Clan War League, pati na rin sa rank? Kaya dito ay mamimigay ako ng isa sa mga base ng top global player dito sa Town Hall 18. Kaya talagang napakaswerte mo kapag napanood mo etong video na to. Dahil ipapaliwanag ko muna sa inyo mga boss kung anong klase itong base na to. Bale, eto nga pala mga boss yung ginagamit ko ngayon sa War. At kung titingnan nyo dito yung pwesto ng depensa, ay grabe, halos nasa pinakang gitna dito yung Town Hall. Tapos kung titingnan nyo dito yung pwesto ng mga major defense, halos nakapalibot dito lahat ng mga masasakit na depensa para talagang protektado dito yung Town Hall. Tapos kung titingnan nyo dito yung pwesto ng Revenge Tower, Monolith, Multigear, pati na rin yung mga Fire Spitter, ay eto yung mga nagpapahirap sa buong base. Dahil yung mga depensa na yan mga boss, ang pinaka major defense dito sa Town Hall 18. Tapos kung titingnan nyo dito yung pwesto ng mga Ridge Tower, etong Ridge Tower mga boss ay napapalibutan ng masasakit na depensa. Etong Revenge Tower, Scattershot, Inferno Tower, pati na rin itong mga Fire Spitter, ay grabe, talagang napakasakit niyan kapag naputukan niya ng Ridge Tower. Samantalang etong Monolith ay protektado ng mga bantay sa Clan Castle, at eto namang Multigear ay protektado ng Scattershot, pati na rin ng Inferno Tower. Kaya ipapakita ko sa inyo mga boss etong ginawang atake ng number 1 ng nakalaban namin dito sa War. Dahil etong number ko sa War mga boss ay literal na pang number 2 lang. Tapos kung titingnan nyo dito yung ginagawa niyang atake, etong Spam Furnace mga boss ay pumapasok sa meta ngayon dito sa larong Clash of Clans. Dahil etong Grand Warden mga boss ay napakalaki talaga ng value ng nakukuha gamit lang yung mga Furnace. Samantalang etong Royal Champion mga boss ay nilalagyan na din ng Furnace para talagang mas malaki yung makuhang value. Pero tingnan nyo naman yung nangyari mga boss, bagsak agad dito yung kanyang Royal Champion kasi napakasakit talaga niyan dahil may Ridge Tower. Tapos kung titingnan nyo dito yung mga bantay natin, lahat ng mga bantay natin ay rocket launch para makapag takedown agad ng mga papasok na hero. Kaya tingnan natin kung kakayanin ba nitong number 1 etong base ng top global player. Napansin nyo ba mga boss kung gaano ka meta yung Spam Furnace ngayon? Halos kahit buong base mga boss talagang inuubos lang ng mga Furnace gamit lang yung mga heroes. Pero tingnan nyo naman kung ano nangyari mga boss. Dahil activated na dito yung Ridge Tower, ay matik sakop din dyan yung Barbarian King. Dahil etong Barbarian King mga boss, kapag naputukan nyo ng Ridge Tower, ay para ka na rin dyang nakipagsagupa ng isang Guardians. Dahil kung titingnan nyo naman mga boss habang tinatangke dito ni Barbarian King etong mga Scattershot, pumiprihit dito yung Scattershot, Inferno Tower, Multi-Archer, kaya matik siguradong malurusaw yan agad basta-basta. Kaya kung gusto nyo ng ganitong klase ng base mga boss, ay walang problema, ipamimigay ko to sa inyo. At baka naman sabihing dragon lang yung kahinaan ng ganitong klase ng base. Kaya sige, ipapakita ko na rin sa inyo mga boss kung kakayanin ba ng mga dragon user etong ganitong klase ng base. At take note lang mga boss Meta Furnace pa yung ginamit ng attacker na number 1, pero talagang nahirapan. Kaya talagang may re-recommend ako sa inyo tong base na to para mahirapan talaga yung mga uma-attack. Kaya ipapakita ko naman sa inyo kung kakayanin ba ng mga dragon user etong ganitong klase ng base. At take note lang mga boss dahil RCNB dito yung ginagamit ng kalaban, kaya matik isa rin to sa mga pinakamalakas na atake dito sa larong Clash of Clans. Kaya tingnan natin kung kakayanin ba ng RCNB Dragon etong ganitong klase ng base.
Napansin nyo ba mga boss kung gaano katindi etong atake na to? Dahil habang inuubos dito ni RC yung mga depensa natin, ay grabe, napakalaki talaga ng nakukuhang value ng RCNB. Pero dahil napakasakit ng area na yan mga boss, ay siguradong hindi na makakauwi dito yung Royal Champion niya. Dahil halos lahat ng patibong ay talagang naandyan sa area na yan para ma-takedown yung mga gumagamit ng RCNB user. Tapos kung titingnan nyo kung anong nangyari, kapalit na mga nakuha niyang depensa ay kapalit din ang pagkawala ng Royal Champion niya. Napakalaking bagay din nun mga boss para hindi magamit ng mga RCNB yung kanilang recall spell. Tapos kung titingnan nyo dito yung kasunod na ginawa niya, talagang desidido siyang i-3-star tong base natin dahil halos inuubos niya muna yung mga depensa natin para talagang siguradong kakaunti na lang yung mga depensa na matira sa atin. Pero ang hindi niya dito namamalayan mga boss, habang inuubos niya dito yung depensa natin, ay mas lalong pumapabor sa atin yung pangyayari. Tapos eto pa yung isa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto kong gawing bantay eto mga Rocket Loons, dahil kayang kaya talaga niyang bumura ng mga heroes. Tapos tingnan niyo naman yung ginawa niya dito. Ngayon niya palang nilapag yung mga dragon niya kasama nitong blimp, pati na rin itong mga balloons. Kaya tingnan natin kung kakayanin bang ubusin nito mga dragons niya etong natitirang depensa sa atin. Napansin nyo ba dito mga boss? Sa dami dito ng mga troops at heroes niya, sa tingin ko palang mukhang luging-lugi na tayo. Pero ang hindi niya namamalayang pamula nung simula pa lang, mas lalo na palang sumasakit dito yung damage ng Revenge Tower natin habang inuubos niya yung mga depensa natin kanina. Kaya una pa lang sinabi ko na pabor na tayo kanina na kahit ubusin niya yung mga depensa natin, ay kapalit naman dito yung pagkawala ng mga troops at heroes niya. Dahil sa tindi ng damage ng Revenge Tower, sigurado lusaw na lusaw talaga yung mga papasok dyan. Kaya sigurado ako mga boss, kapag isa ka sa may-ari ng ganitong klase ng base, siguradong mapapangiti ka sa resulta ng mga umaatake sa'yo. Dahil ang pinamimigay nating base mga boss ay mga proven and tested. Kaya kung gusto nyo ng base na to mga boss, ay walang problema. Ilalagay ko na nga lang pala sa YouTube channel yung link ng base na to. Kaya mag-shoutout na rin tayo ng mga viewers natin na gusto magpa-shoutout dito sa page natin. Bale, shoutout nga pala sa'yo, Joel Roll from Laguna. Pati na rin sa'yo Nonong Esteban Ibaristo from Sigma Capiz. Big shoutout na rin sa'yo Mims from Pangasinan. Pati na rin sa'yo Ferdinand de Guzman Cusio. Kaya kung nagustuhan nyo pa etong ganitong klase ng mga content about sa Clash of Clans mga bossing ko, ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share tong video natin. Maraming salamat sa suporta nyo guys, and to God be the glory.